Hello, good evening. Galing kaming nagsimba. Ayan. Yung last mass. Kaya, Diyos ko, di pa kami kumain. Hindi na kami kumain sa labas. Sabi ko, kakakain lang namin 3 days ago. Yun. 3 days. Nung palawa lang. Tama. 2 days ago. Sabi ko, teka muna. Dito naman. Sa bahay. Nagluto naman. Ayun, nakasimba ba kayo? So, ayan, kasi simba. Nagpasalamat sa maghapon at yung isang buong linggo. Alam nyo naman, isang araw lang naman. Yung para sa Diyos. Kaya, sana ginagawa natin yun. Yan. Bukod yung pagpasalamat natin sa araw-araw. Sino daw yan? Naka-live ako. Bukod yung pagpasalamat natin araw-araw. Iba rin naman yung minsan sa isang linggo, dumadalaw tayo sa tahanan ng Diyos. Ayun. So, ayan. Sabi ko, kakain na kami. So, ano ang ating pagkain? Wala pa. Magandang gabi sa ating lahat. Ako'y nagagala. Ayan, maraming pantambak dito sa aming bahay. So, ilalagay ko kayo sa... Wait. Ayan. Hello! Magandang gabi! Nako. Nilagay. Inayos. Nancy Salvador. Si Meldis Garcia. Si Lynn Opada. Jocelyn Subilhig. Hello po sa inyo. Good evening. Jocelyn Zapata. Ayan. Hello, Sister Helen, my dear. Ano ba? Kailan ba tayo pupunta? Martes na ba? Pinapaabot namin po ang aming pakikiramay sa isa sa aming mga sa kapatid niya na pumanaw. Ayun. Amin pong dadalawin. Kami po ay pupunta sa kanila. Sister Helen, sabihan mo lang ako pag nandito ka sa Manila para bumuo tayo ng sama-sama nating puntahan. Sabay-sabay tayo makiramay para sama-sama. Mas masaya. Hello Melody. Oy, darling, kumain ka na doon. Kumain ka na? Kumain ka na? Okay. Very good. Marites Marcos, Ramil Mendoza, si Kenneth Kalimlim. Hello po, magandang gabi. Ayan, ito yung aming munting sala. Naninipis yung aking buho. Kayo rin ba? Yung mga nagsisipag low carb. Isa raw po yun na pagdadaanan natin. Ayun. Yung akin, lumiit yung hibla. Bagay, lumiit naman talaga yung hibla. Tapos, numipis. Yun. Magandang gabi po. Josephine Reginaldo, hello po. Felicitas. Sarap. Ha? Ano? Ma? Baka nag-toothbrush ka. Wow. Dinuguan. Siyempre, dinuguan. Uy, ang ingay naman niya. Tapos meron din silang ham. Yung scrap. Wala pang masyadong tamis yun. So, ayan. Kumain na ba kayo? Ito, late na naman ang pagkain ni Bata.
Asa kaya sinigang? Meron kami sinigang ngayon. Kaya sabi ko, dito na lang kami magsikain. Ano kinakain mo na yan? Ano? No. Tira-tira. Tira-tira. Tiramisu. Tira-tira. Bakit wala pa sila? May gagawin niya pala kung gusto ko, i-ano ko yun. Iba-vlog ko yun. Si-share ko sa inyo yun. Ano siya? Madali lang. Imbutido. Imbutido sa itlog. Basta simple lang. Madali lang. Gagawin ko yun. Ngayon. Pagkakain. Kaya lang, siyempre, hindi ko na i-live yun. Para maiksi na lang yung panonoodin nyo. Uy, mga kapatid! Mga anak! Magandang gabi po! Pasok ba ang dalandan? Hindi po. Hindi po pwede yung dalandan, yung dalanghita, yung kapatid po ng orange. Hindi po, yung lemon, oo. Yung dalandan kasi may tamis na po siya. Sarap. Wala na ba idadagdag tong ating ulam? Dinuguan lang at ham? Ha? Asan yung tirang pineapple dito? Ay, lang din sa ano? Ayan. Ayan na. So, ayan. Ang ating sinigang. Yung mga kapatid mo. Good evening po, Janet Borja. Good evening. Oy, Benok, JB. Mga anak, nasan kayo? Crispin Basilio. Hello, Debbie, Alicia. Good evening. Angie, good evening. Late na naman yung aming pagkain kasi nagsimba kami. Eh, di kami kumain sa labas. Dito na lang kasi meron naman nga akong binili na ano, na ang daming hipon at saka yung bangus. Hipon bangus yan. Eh, maluluma na naman. Diyos ko naman. Diba? Kami na naman ni Lea magtsatsaga. So, bago-bago pa yan. Sabihin, kanina umaga, hindi pa nakakain si Bunso niyan. Mia! Magandang gabi. O, si Lea yan, busy-busy pa. Naglalakad-lakad pa. Busy pa siya. Camille, pwede yung mangkok sa service spoon. Tapos tawagin mo na mga kapatid mo. Sarap talaga nung, ano, hello Lori. Ang sarap talaga ng dinuguan na may baboy, baka. No? Next. Wala. Bakit wala? Magandang gabi, Amelia. Good evening. Janet Borja. Naku naman. Ang sarap naman, ano yan, pakinggan. Yan. Wow. Wow, ang galing. Galing naman. Ang sarap. Sarap naman nito. Si Bunso, hindi pa niya nakakain to. Kanina, hindi siya nakatikim. Natulog lang siya.
Hindi ko naalisan ng bigote ang Nako. Bunso! Diyos ko, may bigote yung aming yung aming hipon. Ako nakalimutan ko. Ako nagluto. Ang init. Ganunin mo na nga. Hindi sila sumasagot. Tinatawagan, ayaw pa. Gusto kasi nila kumain sa labas. Eh, ayoko. Ang daming pagkain, oh. Ha? Kunin mo na po. Oo. Gagamitin ko yung mga po. Ang daming pagkain. Diyos ko naman. Tapos gusto nila kumain sa labas. Ano naman ang kakainin sa labas? Pwede pa. Itlog. Sayang naman, oh. Pwede pa. Labas na! Pwede ba naman yun? May pagkain dito, tapos kakain sa labas. Pwede ba naman? Ganun din ba yung mga anak nyo? Ang sarap pag-uuntugin. Kung may nadagdag daw. Hmm? May nadagdag na ano? Ulam. Na ulam? Masyado kayo. Lumabas na dyan. Ano dialogue ng mga nanay pag ayaw lumabas at sinabi, ulam na natin kanina yan. Diyos ko, magpasalamat tayo. At meron pang inuulit na ganito. Ayaw pa. Oh, mainit na sabaw na ang dami-dami. Oh, Diyos ko. Ayaw pa. Ay, Diyos ko naman. Baka magalit ang Diyos. Oh, yan ang mga dialogue ng nanay, di ba? Try daw na ako tumayo. Ay! Dadaling ko dyan yung camera pag hindi kayo lumabas! Ha? Leia, tahimik ka. Bumati ka naman. Hindi bumabati si Leia. Ito pala. Nak! Puro sa asin eh. Ano pang asin na dito? Ano, ang pangpaasim ko kamatis at saka lemon. Kasi humihingi ako kanina kay Ani ng batuan. Wala. Wala na, naubos na. Yung inyo, yung itlog nyo, mainit yung sa akin, malamig. O, diba? Ayaw nila na paulit-ulit. Oh my God. Eh, isang beses pa lang naman. Kanina lang naman to. Hindi naman nila natikma kanina. Ako, Diyos ko. Kung sana, nagtatay tayo ng pambili. Mga dialogue, eh, no? Sino naiinggit? May naiinggit daw sa dinuguan mo. Ha? May naiinggit. Saan? Sabi ni Mia. Sa dinugaan? Si partner yan. Hula ko. Partner! Sarap. Ito yan, no? Si Mia na lang daw ang kakain. Ayaw daw ng mga anak mo. Kaya nga, eh. Teka, susubukan muna to. Yeah. May ibang lingwahe. Hello. Ano tong sulat na to? Arabic? Glenda. Hello daw.
Sino ka sa no? Hello. Magandang gabi! Puro low carb yung kinakain ko. Hindi ako kumakain itong, ayan, yung ating ham sa mga bata. Ito okay na sa akin to kasi ang dami niyang gulay. May sigarilyas, may okra, may usbong ng ano, talbos ng kamote. Tapos meron siyang bangos at saka labanos meron pa. Kaya, Diyos ko naman, itong mga batang to, ano ba ba hinahanap? Diyos ko. Ang sarap naman ng hipon. Abdrazak. O, kumakaway. Kaway-kaway. Yes po, pwede na ang dinuguan. Kaso di ako nagluluto niya at di naman Mina kain ng pork. Oh! Pero naman kaming baka. Alam niyo, gusto kong gawin, yung bago kong niluto na nakalitiran. Yung merong fresh, ano yun? Fresh Basil. basil. Ang sarap. Ang sarap nun. Dahil, yung mga bata nga, binuksan yung pinto. Ayan na naman siya. Wait lang. Wait lang. Ayan, sige. Nawiwili siya. Binibigyan ko kasi, nawiwili daw. Kami naman, pagkahalimbawa at nagluluto, nandiyan lang siya sa sala. Ayan, nakakulong na siya. O, yun o, ando na siya. Yun! Yun na, nakakulong na siya. Pag nagluluto kami doon ng posisyon, hindi naman siya umaingay. Hindi. Alam niya na busy kami, hindi siya pwede dito. Kaya nakakaintindi. Masarap yung tulad ngayon, no? Ano yun? Meron bang nasa-isaan? Nasa-isaan ba talaga? Yung pusa? Diyos ko, ayun, meron kami nadaanan dyan. Akala namin itong pusa. Akala namin nanlambot ako kanina. Binigla ako ni Camille. Binigla ako, akala ko yung alaga namin. Ipakapon na raw namin para hindi na lumalabas. Baka meron Hindi ba yung lalabas kung sinapon? Ganun ba yun? Kasi yung pusa namin hindi pa nakakapon. Ganun ba yun? Labas yun ang labas. Sinoli ko pa. Naalala ko si JB. Sinoli ko pa hipon kasi paborito ng anak ko hipon. Ini-spoil mo kasi eh. Ayan, ini-spoil ng ate. Pagka nagyaya kumain, bili. Ayan. Ngayon ayaw kumain. Diyos ko, ano ba yan? Nagluto tayo ng crab. Ay, puntahan mo muna sila, JP. Sarap mo agad kasi si Oo. pusa. Sabihin mo lumabas sila. Kung hindi, ako ang lalapit sa kanila. Ibibidyo ko sila dyan. Sarap ng sigarilyas. Ayan. Ang sarap. Uy, tahimik ka lang dyan. Sabi niya Emily Floro, magandang gabi. Good evening. Sino na yata ang Korean? Why so ganda naman Miss Bata-Bata? Ikaw, Mia April, kanina ka pa nanonood. Ikaw naman! Ano sabi? Ano sige daw po? Ganon? Sige. Sige lang daw. Chris Ayaw. K, good evening daw. Sabi ni Chris.
Magkano na kilo ng kamatis? Magkano kilo ng kamatis? Parang 160. Tama ba? 160? Bumaba na. Ng konti. Bumababa na ng konti. Delia Blanco, hello po. Si Tess, mga sir. Si Jelaine Lapus. Pengi itlog. Sabi ganun, pengi itlog. Ganda talaga ng kulay ng itlog namin, no? So, yung gagawin ko, madali lang. Nakita ko lang nakita ko sa TikTok. Sabi ko, uy, pwede. I-twist ko lang. Lalagyan ko siya ng hipon. Konting hipon lang. Tapos, yun na. Tama, ayaw nilang kumain. Sige, pagluluto ko na lang sila nun. Gusto nila bago. Yung antayin nila. Lulutuin ko yun. Walang bibili sa labas. Always blooming po. Habang naglindas na marista. Paninindigan ko hindi sila kakain sa labas. Pagluluto ko sila iba. May bibili pa ng order yun. Ayaw kumain eh. Order? Aalisan ko sila ng allowance. Pagtulog ako? Diba? Masyado ng late yun. Minsan alam nyo, asa ko ng ang monitor ng CCTV. Nakikita ko merong panda. Tatawagan ko. Pero tinatago. Grabe sila, no? Wala silang takot. Wala silang takot talaga. Na magkakasakit, yung ganyan. Wala silang takot. Kasi nga, bata pa. Bakit nga ba ganun? Wala silang takot. Kasi mag-lookout, may nag-PPM, di ba? Ang kinakain lang niya daw ay bulalo at liempo. Ngayon, nagkaroon daw siya ng bara ng ugat sa batok. And then ngayon, na-stroke siya and naka-maintenance na siya. Pero nag-low carb daw siya. Nag-low carb siya kasi sabi ko nga, no, ang sagot ko naman doon, kasi nga po nanonood siya, no? Nanonood siya sa mga naglo-low carb, pero yun nga, meron siyang maintenance. Meron siyang health issue. Kasi hindi naman siya aatakihin ng basta-basta. Kung tama yung proseso natin. Tama yung paglo-low carb niya. Dahil kung hindi, kumain ka nga lang sa labas, tapos may mga may mga timpla yan. Hindi natin alam kung ano yung mga timpla. So, pwede ikapahamak natin. Lalo na kung tayo ay meron ng maintenance. Paano yun? Kaya nga po lagi kong sinasabi, di ba? Kung tayo ay merong iniinom na gamot, meron tayong health issue, huwag basta-basta tayo papasok sa paglo-low carb kung walang mag-guide sa atin ng doktor. Mahirap po yun. Kailangan guided tayo para po hindi tayo mapahamak. Ngayon, yung mga wala naman pong problema, at saka mga minor lang, po pwede po yan, tayo-tayo na lang. Ngayon, aral-aral lang din, para hindi naman tayo mapahamak. Yun. Although sabi niya, nanonood daw siya kay Dr. Iris, pero siguro kulang pa yun. Kasi dalawa lang yung kinakain niya eh. Sabi ko dapat po may food list and para may variety naman yung kinakain niya. Bulalo daw at Yun po. Yan po, yun lang daw. Akala keto yung, ewan ko, parang keto yung ginawa niya eh. Siguro keto na hindi. Si Mia parang may message. Nako, same daw. Same daw ng mga bagets din sa amin, Miss Bata-Bata. Kapag dibet ang niluluto namin ay food panda ang option. Grabe, no? Si Benok lumabas na, si Bunso hindi pa. Si Bunso hindi na kumain niya kanina. Kumain ba? Hindi. Ano kinain niya? Sabi niya dinner daw. Baka tulog lang. Have a blessed evening po, Ate Ganda Bata. Sabi ni Vance Amoy.
Hello, Bangs. Si Bangka mo, yan yung may 1-year-old na ako yan ka, na gusto ka. Ayan. Parang akong nanonood ka. Hello, Apo! Nanonood ba si Apo? Gusto ko lang yung tiyan. Lang. Ayan. Gusto ko ng gulay. Gulay. Malaki na yung tiyan ko. Nagkaroon na ako ng tiyan. Ay, nabusog na ako. Ang sarap kaya na mag-low carb. Lalo na kung halimbawa, alam na natin yung mga pagkain na kakainin natin sa pag-low carb. Napakasarap. Ayun, sa baby niya, si Kali. Baby Kali. Si Kali, baby Kali. Hello po. Pa-shoutout daw. Baby Kali, hello! Gabi na, meme na, sleep na. Baby Kali, sleep na. Ayan, pagka ako nauumay sa karne, iniisip lang ako ng yung maasim, sinigang, yung ganyan. Yun ang ginagawa ko para maalis yung umay ko. Hindi para kumain ng matamis, hindi para kumain ng uminom ng soft drinks, yung ganon. Hindi yun. Hindi yun ang solusyon. Mapapahamak tayo doon. Basta tayo nauumay, mag-isip lang kayo ng medyo kakaibang luto. Maasim, abraw, pakbet, yung mga ganyan. Yun ang aanohin nyo. Basta kayo ay naumay sa karne. Kaya ba minsan may tuyo ako. Yon para mabura. Maalis yung umay. Vivian Santos, gandang gabi daw. Magandang gabi. Nasilip, binura naman agad ni Mia. Na-delete agad. Bakit? Ewan ko siya. Elikara Magnaye, hi daw. Uy, si Farah Chavez, good evening, Sisi Loves Bata. Hello, my I dear. miss you. Miss you too, Magsusumba ka ba bukas? Norma Caligonio. Maribel Poloyapoy, hi Madam Bata. Hello, Victoria Lazar. Good evening, my dear. Uy! Yata'y may nasilip na baby fat, Miss Bata-Bata. May nasilip ng baby fat sa kanya. Meron ba? Hindi, dinilit mo kanina? May dinilit ba, Leia? Oo, ano yun niya? Binago mo. Yung original ng message. Dinilit mo? Yata'y may nasilip Abdrazak, hi. Abdrazak DKL. Kawayan mo. Abdrazak! Rowena Baliena, si Jocelyn Dago. Iyan yung binura mo. Ito si Beno, minsan. Nakikinig yan sa mga pagkain. Hindi yan magkakanin. Hindi ko alam kung meron siyang nararamdaman pagka sumusunod siya. 25 ka pa lang, di ba? Nak? Hala, tinatanong ng nanay niya. 25 ka, di ba? 26? 26. Di ba dati binalakang ka? Parang wala akong kausap. Gumagano-ganon lang siya. Binalakang yan dati eh. Siguro na persa sa pagbuhat do sa daddy niya noon. Kasi ang daddy niya, binubuhat talaga yon. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Kung nagpa-check up ba siya, o paano, o sa kidney, may kidney ka na rin ba? Hindi naman. Kasi minsan, pagka halimbawa, chinecheck ko yung ihi. Pagka ihi niyan, minsan, ako ang nakakasunod.
Pag nakita ko may bula, inaalarmahan ko yan. Sabi ko, ops, andarin mo, alam mo na kung ano ang pinanggalingan, kung anong pinagdaanan, hinay-hinay. Yun. Kasi maano sila, yung milk tea, ayan. Tapos yung kain sa labas. Tapos si Beno kasi ang problema ko dito, puro ang hilig niya prito. Mahilig siya sa prito, mantika. Kaya ang ano lang sa akin, ayun, yung ating coconut oil. Pero ang masama nga, sinasamahan nila ng pag nakatalikod sa akin, minsan nagsosoft drink sila, o ede, lalong napapahamak din. Wala naman, hindi, kahit nasabihin mo na coconut oil ang ginagamit, ang ginagamit namin. Pero kung sasamahan mo rin ng high carb o kaya yung mga soft drinks ka, wala din. Yun din yung epekto nun. Masama pa din. Kaya yung kanina, yung nag-message sa amin, na yun lang daw ang kinakain niya, yung crispy pata, at saka yung crispy pata, may crispy pata rin, siyang binangkit, di ba? Bulalo liempo, no? Kahit yun lang, minsan hindi mo na, imposibleng hindi ka naman kumakain sa labas. Kasi pagka kumain tayo sa labas, hindi na natin alam kung ano yung mga ingredients na nilagay nila. Meron lang tayong sausawa na may toyo, okay na, ano na yun? Natukso ka na, kumbaga nadapa ka na, may kinain ka na na hindi ka na strict low carb nun. Dahil kumain ka na ng bawal, hindi pasok yun sa low carb. Kaya minsan, isip-isip lang, bakit kaya tumataas yung sugar ko? Hindi naman ako kumakain ng kanin, hindi naman ako kumakain ng mga bawal na yan, mga carbs na yan, mga matatamis na yan, fruits, hindi naman na. Pero, kumain ka sa restaurant. Yun naman. Basta tayo kumain sa restaurant, talagang hindi home cook, talagang hindi tayo sigurado kung safe pa yung ating kinakain. Yan. Baka binibili niya nga, yun nga yung lagi niya kinakain, pero baka binibili niya, hindi niya niluluto. Oo, pwede. Yun ang kinakain mo, tama naman si Leia, pwedeng, Binibili. yan, Pa-shoutout po sa partner kong apakasipag. Naghuhugas ng pinagkainan namin. Love you nga lang ay dumami na. Nabasag na. Dumami na yung baso. Partner, dahan-dahan. So, ayun, itutuloy ko yung kanina. Pwede naman nga, sabi nga ni Leia, pwede yung binili niya na bulalo ay sa labas na rin binili. Yung liempo sa labas din naman niya binili. Pwedeng, paano? Kaya nga kailangan home cook. Talagang tiyaga-tiyaga lang. Sa paglo-low carb talagang kailangan ang sakripisyo, pagtsatsaga. Kasi kung hindi tayo magtsatsaga, hindi rin maayos yung ating mga kinakain. Kung bibili tayo sa labas, sabihin natin, oo, liempo, oo, lechong kawali, pero ano naman ang mantika? Ganun yun eh. Ano naman yung mantikang ginamit? Tapos yung sa bulalo, ano ba nilagay doon sa bulalo? O, di ba? Merong mga pampasarap yan. Masarap na yung bulalo, pinapasarap pa nilang pilit. Yung ganon. Kaya, wala din, di ba? Hindi tayo naka-strict. Kaya, pwede na, meron tayo nakakain na hindi pasok sa low carb. Kaya tayo napapahamak. Dapat talaga, lalo na kung meron tayo mga health issue, kailangan po talaga na home cook. Tayo magluluto. Yun. Lutong bahay. Yes, Emmanuel Garcia. Sabi ni Van, anak ko po siyang bunso, Ate Ganda. At ang sabi niya, kung pwede lang, sa picture niya, nakaharap sa'yo, nanonood po siya. Oh! Hello! Busog na ako. Yun. Nanonood daw, nakaharap yung picture. Gusto nakaharap ang picture. Ay, kainaman. Ay, kagaling. Ay. Hello, Ferdy Manuel. Good evening po. Yan. Melinda Malabanan. Mila. Hello, Mila. Urgenes. Si Jovelyn Abalos. Hello po. Emmanuel Garcia, visible ka. I-shoutout mo daw. Yes! Oo, binasa ko na nga. Oo. Ayan. Nasaan na yun?
Si Emmanuel Garcia. Pak! Pak! Patricia Maria Paula, hi po Tita Bata, watching from Iceland. Wow! Follow sa inyo ni Tita Annie. Talaga? Iceland! Wow, ang lamig. Saan? Saan malag... Saan? Saan sa... Antarctic yung ano, dulo ng mundo. Sa dulo ng mundo ka ba? Sa Antarctica? Ha? Tapos na kayo? Tapos na si Kang kumain? Yung anak mo, lagay mo sa oras kasi para ano, tumaba. Dahil pauunahin mo na lang siya kumain. Good evening po, sabi ni Lita Hernandez. Si Suman Tamang Moktan. Uy, parang foreign name to. Nawab Khan, Desiree Balagtas, Aida Andres. Good evening daw. Good evening po. Sigurado kumain na kayong lahat kasi mag-aalas 9 na, ano? Yung ganito, ang tulog ko na naman ito alauna. Yari na naman ako. 10, 11, 12, pamangwan. Pero kung nang-obserbahan ko sa akin, pagka meron ako masamang nararamdaman, yung hirap, yung parang merong sumasakal sa akin. Pag kumain ako ng late na puro karne. Pero, pagka ganito lang yung hinakain ko, may gulay, hindi ko nararamdaman yon kahit na late. Kaya sabi ko, siguro, kung halimbawa puro karne talaga ako, yung gabi, ang dapat kumakain ako ng mga alas 5, alas 4, para hindi ko maramdaman yung ganon. Kahit na normal, yung aking laboratory, no, kahit normal, magtataka ako bakit may ganon. Pagka late, tapos makarne yung kinain ko, halimbawa alas 8, ayan, ganitong oras, at makarne ang kinain ko, walang gulay, puro karne lang. Ano yun? Parang merong sumasakit sa akin diyan, dito, sa dibdib. Yung parang gusto ko dumighay na, hindi ko alam kung ano yun. Acid reflux. Ha? Acid. Ina-acid ako? Ayun, ina-acid daw ako. Yung ang metabolism kasi sabi na natin nagkakaedad, hindi ganun kasing bilis na nasa bata. Sabagay. Iba na ang metabolism. Sige na, ikaw na bata. Mm-mm. O, yun. According to Leia. Pero pagkagulay, yung kinakain ko, tulad niyan, hindi ko nararamdaman yung ganon. Kayo rin ba? Ina-acid ako pagka yung late na. Hirap ako sa gusto kong idighay na idighay. Yun. Ayun nga, Mia, sabi nga, pero bakit gano'n sa karne lang? Pero pagka halimbawa, gulay yung kinain ko, okay lang. Yun. Si Jing Bigor, hello po. Si Villa Ebasco, Chona Gonzalez, magandang gabi. Malapit pala si Patricia Maria sa Denmark at Norway. Sabi, medyo kasi matagal ma-digest daw kasi ang meat. Kasi lalo na paggabi, wala nang masyadong activity kang gagawin kundi matulog at tumupo. Unlike pag tanghali, meron ka pa sa after lunch, lakad-lakad. Last na to. Ayoko na. Shout out daw si R.A. Dungong from Pampanga. Hello! Shout out sa mga taga Pampanga. Hello! Good evening, sabi ni Anish. Anish. Yes, nadali mo, Miss Leia. Oo nga, nadali niya. Kaya ako, meron ako nakaabang na ano yun? Yung para sa acid? Maalok. Oo, yun. May nakaabang akong ganon. Pag nalaman ni Cecil na mayroon, magagalit na naman sa akin. Tigas kasi daw ng ulo ko.
Eh, ang sa akin Buti nga naman. di ba dumadagong yung parang puso? Wala namang ganon. Kasi Ano lang heartburn yun? naman yun. Sa akin hindi, iba. Para lang may nakabusal. Hindi, iba yon. Maraming pag-ibig pagka ganon. Dug, 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 dug. Di ba may yan, no? Dug, 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 oh. Maraming pag-ibig pagka ganon. O ayun, tulad nun, yung ganong sitwasyon na kagaya nung naramdaman ko na yun, huwag nyo na rin gawin. Oo, huwag nyo na rin gawin. Sa experience ko, na kumakain ng late, lalo na yung makarne, ayun, ina-acid ako. Dapat talaga 4 or 5 Talagang pag makarne, kailangan mga 4, 5. Ayan, itodo nyo na. Sabi niya, yes. Oo, maalox nga sa akin po ay omeprazole. Gamot ko sa gastritis ko po. Ayan. Oo, may omeprazole din. Ayan. May ini-inject nga rin omeprazole pag sobra na. Minsan may ini-inject din siya. Ayan, si Farah. Sige, try ko, Farah. Yanera Lizelle, hello po from Samar. I-try ko. Magsumba. Kasi wala akong busog exercise. Yun. Leia, kukuha lang ako. Magsasoda ako. Oo, naku nga. Erno, sabi ni Bunso, Madam Ate, di mo ko tinawagan kahapon. Ay, Diyos ko! Oh my God! Nakakalimutan. Hilma Mamula. Sorry! Pagka ganun, i-message mo naman ako! Mikey Santos, Veronica Delequina. I-message mo naman ako! Yan, nakasapatos pa ako, Lumalangit-ngit yung sapatos ko. Ibig sabihin, malinis yung sahig. Hello po from Cavite, si Aquino Laura. Si Mia, wala naman po akong nararamdaman na ganon. Bukod kasi sa kape, ay partner ko lang. Nagpapatibok. Buti ka pa, sana all. Sana all. Talaga naman, Siguro ang sweet yung dalawa, ni partner. Makahanap nga ng partner. Hanap tayo ng partner para magaya si Mia. Okay lang po, sabi ni Ernhog. Ay, ni Bunso, okay lang daw. Message ka daw pag ganoon. Nakalimutan ko, Bunso. Sorry. Hello po, Ate Banch. Mikey Santos. Sino? Gary Beams. Si Banch. Hi, Ate Leia. Wendy Lou Patricia. Magandang gabi daw sa iyo. Mile Christine. Ayun. Diyos ko, alam mo ba, nalimutan ko rin yung lulutuin ko kanina nga. Ay, Diyos ko, tinan nyo, lumaki yung tiyan ko, tumaba ako. Sino ba yun? Bakit meron? Tumatawa lang aso. Wala naman akong dalaw ngayon. Joke. Joke lang. Nancy! Sabi ni Ate Ami, hi bata-bata, 1 year na nakalipas birthday ko, nabukas ulit. Ha? O, diba? Pag tumataho lang aso, ako yung napapatingin. Siyempre, gabi na. Pagsara ka na. Ayan, kaya naman pala. Ayun. Kaya naman pala may tumatahol na aso. Ang aming pusa ay lumabas na naman. Ang kulit. Marunong lumabas, marunong kumatok. Ayun. Kaya pala siya tinatahulan, sinusumbong nung isa, nung aso, magkaibigan sila. Kaya, imposibleng hindi magmamahalan ang aso at pusa. Imposible. Magmamahalan at magmamahalan yan. Kaya, yung mga nawawalan ng pag-asa, no? Na kayo ay mamahalin ng inyong kaaway, ay huwag kayong mabibigla. Mamahalin din tayo niyan. Tinan nyo, aso at pusa, magkaibigan. Di ba? Yan talaga ang pagkaaway. O, ganun din sa tao.
Kaya, di ba Mia? Walang imposible. Lalo na kung sa kadugo. Walang imposible. Talagang ang pangibabaw yung kadugo. Leia, in love ka ba? Hindi. Bakit tahimik ka? Akala mo ka nag-iisip ng malalim. May iniisip ka ba? Ay, may iniisip siya. Sino naman? Ha? Bagay-bagay. Parang sa relasyon lang yan, Miss Bata Basa. At pusa naman ang turingan ay sila din ang nagmamahalan. O ba yung aso pusa namin, magkaibigan? Oo, magkaibigan yung Sa aso bahay. pusa namin. Pagka halimbawa binigyan ko ng pagkain yung aso, tapos siyempre yung aso namin, yung malaki yun eh, pero ayaw niya ng dog food na ang gusto niya, kung ano yung kinakain namin, yun yung kanya. Pag gusto niya ng alam niya, ang ulam namin, crispy pata, gusto niya, crispy pata rin yun sa kanya. Yung gano'n, basta kung ano yung kinakain namin. Ngayon, itong si pusa, ang gagawin niyan, lalabas. Tapos, pagbibigyan naman ng aso namin, pauunahin niya na kumain, hindi niya aawayin. Hindi niya aawayin. Talagang pababayaan niyang kumain muna. Di ba ang sweet? Buti pa sila. Ayoko naman maging aso. Ayoko rin maging pusa. Ayan. Ito si Ate Ami. Minsan magkaibigan, madalas magkaibigan. Sabi ni Ate Ami Espiritu, Leia, ulitin mo yung message ko, hindi niya narinig kasi birthday niya bukas. Ay! Batiin mo daw Sige. siya, si Ate Ami Espiritu. Okay. Ayan na naman Kanta. tayo, di ba? Sabay-sabay tayo para kay Ate Ami. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ate Ami. Happy birthday. Yay! Yun. Diyan. Happy birthday. Happy birthday, Ate Ami. Ayan. Ayan. Sabi ni Stella, bata ilan na anak mo, di ka tumatanda. Diyos ko naman, 3 na anak ko na mas matanda pa sila sa akin. Joke. Ako bunso nila. Ako bunso nila. Ayan. Ayan, Si Mia, bumabati sa'yo, Ate Ami. Ayun na. Happy birthday daw. Batiin niyo po si Ate Ami Espiritu, birthday bukas. Bumati kay Ate Ami. Magkakaroon ng masaganang buhay. Masaganang bukas. Yan. Isasabay natin sa kanyang birthday ang inyong masaganang bukas. Sabi niya, thank you, I love you sa inyong dalawa. Thank you Mwah! po. Di ba? Ayun. Thank you. Batiin niyo si Ate Ami. Ang bumati kay Ate Ami, may regalong magandang bukas. Di ba? Yan ang biyaya. Dapat happy lang tayo. Lalo na yung mga may pinagdadaanan dyan. Yung mga may health issue, may mga problema. Naku, huwag niyong masyadong dinidibdib yan. Ba't nakikita sa'yo? Huwag niyong masyadong dinidibdib yan. Dahil tayo maaapektuhan, hindi maganda ang magiging resulta niyan. Nagbigay ako. Ang cute. Ayun. Hindi maganda ang maidudulot niyan. Unang-una, tatanda, papangit. Di ba? Yan. Tapos, magkakasakit pa tayo. Ang pangit na nakikita ng kasama natin sa bahay, o ng asawa natin na laglag na yung mukha natin, stress, depressed. Yun. Yun ang mga pangit na epekto. Tapos, mainit ang ulo, lahat na lang nadamay. Di ba? Kaya iwasan natin 'yan. Iwasan ang stress, ang init ng ulo, iwasan kasi nadadamay pa yung iba. Tapos nagiging hindi na good vibes. Di ba? Huwag niyo masyadong dibdibin ng mga problema, di ba, Miss Leia?
Oo nga, si Leia, ayan, para namang may problema. May problema ka ba? Hindi naman, mukha naman blooming. Oo. Pagkayaan may problema, alam niyo kung ano, yung mukha niya bumagsak dito, ganyan. Yan. Kaya minsan sinasabi ko, hala, bagsak na naman ang mukha ni Leia. Ano na naman kaya ang problema? Kitang-kita mo sa kanya. Meron mga tao na kitang-kita mo sa mukha nila yung pagkahalimbawa ay may problema, bagsak ang mukha. Bagsak talaga. Kaya, minsan, pagkagalit na galit kayo, humarap kayo sa salamin, tingnan nyo kung ano itsura ng mga, kung ano ang naidudulot sa mukha nyo, sa mukha natin, kung tayo ay galit, kung tayo ay stress. Tumingin po kayo sa salamin. Kung kayo ay nagagandahan, ituloy nyo yung stress nyo. Kung kayo napapangitan, ay itigil nyo na kasi dadaling kayo sa kapangitan yan, sa pagtanda. Yun. Yun lang. May katugtong palang sinabi ni Mia lalo na kung wala ka naman dibdib. Ay! Wala, talaga. May phone na yun, buti Daig pa nung kanya. Daig pa yung sa akin, Totoo yan, pero... Hindi sa akin, medaya pa yan. Oo, talaga Mia. Medaya. May katugtong pala, dinuktungan mo pa talaga. O may bumabati kay Ate Ami, si Luisa Marcelino. Happy birthday daw, Ate Ami. Ay! Si Van Samoy, bumabati Hello, din. tita! Nako, ayan, sabi ko sa inyo, magkakaroon kayo. Purbahan nyo, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Bukas, maganda ang bukas nyo. Lahat ng bumati kay Ate Ami. Happy birthday, Ate Ami. Magiging maganda ang bukas. Pagising nyo pa lang, maganda na mangyayari sa buhay natin. Lahat ng bumati. Kasi meron tayong pinaligayang isang tao. O, ganun lang yun. Kaya, magiging maganda yung bukas natin. Pagising pa lang natin, wow, good vibes na. Isipin nyo na lang yung sinabi ko. Magiging good vibes na. O, magiging maganda na yung maghapon nyo. Yun. Humarap ka, Miss Leia, huwag kang Ba't ka nakatalikod, Charis? Nagbabasa. Baliw ka talaga. Nagbabasa siya. Nagbabasa siya. Kinausap ko nga yan. Sabi ko, dapat, kahit paminsan-minsan, may drama-drama kami. Para naman katuwaan lang ba? Yung makapagpasaya na lang, diba? Makapagpasaya sa inyo. Ipaprank-prank ko siya. Yung ganun ba? Dapat merong ganun. Para naman maiba naman. Susubukan ko kung kaya ko, i-prank. Sinabi mo na, so, alam ko na. Ikaw, pwede ka rin i-prank. Oo, pwede. Sige. Baka ako tumalbo sa kabilang... Yun lang. Kasi ako, pagka nagugulat ako na... Tumalbo ko sa kabilang kalye, Oo, napakalakas po niya. Napakalakas ko. Binubuno ko nga yan eh. School din. Kailangan... Edna Jose, ang ganda naman ng hebag ko! Ano yan? Tamang kaya... Ano ba yan? Hepang ko. Ate Edna, ayusin mo yung Ate Edna, ayusin mo yung type mo. Ulitin mo. Hindi ko maintindihan. Ulitin mo. Hipag ko po yun. Ngayon pa lang po siya nag-aaral mag-type. Joke! Ang saya naman ang birthday ko dahil sa inyong dalawa. Kaya lahat kami nagmamahal sa iyo, bata-bata at Leia. Nagkakaisa kami. Ano yung kadugtong? Sa paniniwala sa lahat ng sabihin mo, love you all. Love you too. O, diba? Ate Ami. Lahat talaga ng bumati kay Ate Ami, maganda ang bukas. Masaya. Magiging masaya. Huwag mong i-prank si Miss Bata-Bata at masama yan, nagbubulat. Ay, sinabi mo. Talaga. Kung carry niya, kung gulalin, sige lang. Baka marami itong masabi. Kailangan live. Kasi ako, nagtaob. Isipin mo, ang haba ng gulat ko. Nagtaob. Diyos ko, ang haba. Pag ako'y nagugulat yun. Minsan may kasamang suntok. Paano yun? May kasamang sampal. Dapat mabilis tumakbo. Dapat siguraduhin mo mabilis kang tumakbo. Ganun lang yun. Diba? Hindi naman, kailangan may kwentuhan lang tayo mga ganito. No? Yan. Happy-happy lang. Huwag naman masyadong seryoso. Baka tayo ma-ICU. Amen, praise God, sabi ni Ate Banch Hamoy. Hi daw, sabi ni Ayi Garcia. Ayi! Diba? Teka, saan ka ba, Ayi?
Luisa Marcelino, amen. O, kasi bumati Amen. yan sa Ate Yes, Luisa. bumate. Kaya yan, makita mo, Ate Luisa, ang ganda ng paggising mo bukas. Wayne Prestosa Autentico. Uy, from Bicol, shout out daw. Oh, from Bicol. Alam niyo ba, nanggaling ako dyan? No, dyan ako pinatulog. Ibig ko sabihin, nung ako ay na-detect ko na ako ay may cancer, stage 2. Hindi ako nakatulog. Siya pala si Ayi. Oo. Hindi ako nakatulog ng 2 weeks. Straight yun. Siguro yung tulog ko, hindi ko malaman kung tulog yun o pumikit lang. Yung ganon. Ganon na epekto sa akin nung nalaman ko yung cancer. Wala akong alam na DRF. Wala akong alam na itong low carb. Wala akong idea sa mga ganyan. Gamot-gamot ka lang. Gamot-gamot Umaasa lang. sa gamot. Oo, puro synthetic lang. Pero nung time na yon, wala pa sa akin ginawa ang doktor. Wala pa siya pinainom sa akin ng kahit na ano. Kasi nga, kababayopsi ko pa lang. Ngayon, yun nga, na-infection pa yung aking, yung pinag-alisan ng sugat. Kaya ang takal ko bago nagpa-opera kasi pinagaling muna yon. Kasi pagka halimbawa na-infection yung ating sugat, tapos, pina-opera, hindi pala ino-opera yon. Kasi yung pain, laging andon, laging kumikirot, kasi yung na-infection sa akin, hanggang ngayon, masyado siyang makate, masyado siyang makirot. Yung sugat lang na yun, ang grabe. Kasi nga, hindi pa siya magaling, hindi pa siya masyadong magaling. Tapos, pina-opera na. Ginamit ko yung balat na yon, yung skin na yon. Kasi, nagpa-implant nga ako, no? Naglagay ako ng silicone. Kaya yung balat ko mismo, yun din yung ginamit. Kaya yung balat ko, na-infection niya yun. So, hindi pa siya ganun kagaling. Merong natirang konti. Kaya nung gumaling na siya, nung nagpapagaling na ako, sobrang ang kati-kati. Minsan kaganyanin ko, hanggang ngayon, ganun siya. Siguro nga ako. Kaya, ang gusto ng doktor ay pagalingin talaga. Yung totaling magaling talaga. Natatakot naman ako, baka naman kumalat pa, yung gano'n, kasi nagalaw na nga. Tinan nyo, napakabait ng Diyos, wala naman pala akong cancer na iba, yun lang. Pinalis ko pang pareho yung deti ko, tapos negative lahat. Lord, thank you, hindi ako na nagsisisi. Ayun, oo, inalis lahat, pinaalis ko na. Ako naman nag-desisyon na. Kahit sinasabi ng doktor na, isa na lang, sabi niya. Dok, kasi yung kapatid ko, breast cancer din, nanay ko, leukemia, sabi ko, takot ako, alisin niyo na po para total matanda naman na ako. Sabi niya, baka kumbaga, siyempre, may magmamahal pa raw sa akin, etc. Maghanap na. Naku, huwag nilang hanapin yung wala. Ganun naman yun. Tulad natin, pag tayo naghanap sa kapartner natin, ang hinahanap nyo wala at makikita nyo sa ibang babae, o sa ibang lalaki, magkakasala lang po tayo. Ang maganda, yung ating pinakasalan, yan naman ay ating kinilala, yan naman ay ating niligawan. Kung ano yung kanyang pagkatao, alam na natin yun, sabihin mo, nagbago, etc., etc. Yung salitang pagbabago, pwede ulit ibalik sa dati. Ganun lang yon. At kung halimbawa, meron din akong in-advisean, nag-advise din ako sa isang inaanak ko, away bate. Ngayon, ang sabi, maghihiwalay, yung ganon. Ito lang naman ang advice ko sa mga ganon, no? Sige nga, maghihiwalay kayo, no? Anong gagawin nyo? Hahanap ulit kayo ng partner. Tapos, pag nakahanap na ulit kayo, hindi rin ulit perfecto, may pagkukulang, may hinahanap pa rin kayo. Anong gagawin nyo? Maghihiwalay ulit, hahanap ng iba. Kahanap, tumanda na nang walang kinatandaan, hindi ka tuloy nakagawa ng iyong pamilya.
last minute, pinagtsagaan mo, yung natagpuan mo, 4 ang anak, 3 ang anak, 5 ang anak, 6 ang anak, hindi mo pa anak, binuhay mo pa. Sinakripisyo mo pa. Di ba? Kaya kung halimbawa, yung mga bagong nag-asawa, no, at lalo na kung nagkaroon ng anak, no, pag-usapan nyo. At wala pong perpekto, wala perpekto. Kailangan lang po mag-a-adjust pong pare-pareho. Hindi po pwede na isa lang ang mag-a-adjust. Talaga pong magsalubong po kayo at hindi na kailangan humanap pa ng iba. Acceptance. Tatanggapin nyo kung ano ba yung kahinaan niya, tatanggapin nyo kung ano yung mga pagkakamali niya, at ang pagkakamali, doon naman po matututo. Tayo matututo na umunawa, yun ang magtuturo sa atin kung paano natin may handle yung isang relasyon. Isa yun. Kaya yung mga, bakit dumadami yung mga naghihiwalay? Kasi konti lang na pagtatalo, ang panghas, hiwalay. Lalo na nung nausong ang babae, nagtatrabaho, ang daming tumapang. Di ba? Dati, ang babae, nasa bahay lang. Pero, marunong magsakripisyo ang nanay. Ngayon, wala na. Laban kung laban. Hindi ikaw ang aking buhay. O, yan. Kaya ko mabuhay nang wala ka. Yan. Ganyan eh. Di ba? Ang tatapang na. Yon. Kaya kung titingnan mo, mas mainam pa yung mga kababaihan nung araw. Diba? Pero kung aanuhin mo naman, sa ngayon, iba naman nga ang panahon, ayun, talagang ang daming naghihiwalay, ang daming pataasan ng ere, walang yumuyuko, maraming hinahanap. Yun. Ang dami kong nakikita, Pagbasa ka muna. Oo nga eh. Pagbasa ka muna. Ano ba yan? Ito naman si Mia. Donate ko na lang sa'yo yung dibdib ko, Miss Bata-Bata. Gusto mo ba? Pero may kasunod. Pero baka naman mas kailangan ito ni Miss Leia. Ano ba kalaki yan? Babagong ka ba? Des Binuya, hello Bata-Bata and Leia. Bakit nagsisiksikan kayo ni Leia? Para magkasya dito sa sa screen. Madam, carry ko bang kainin yung super fats ng beef na nagsesebo pag di na mainit? Angel La Tortura. Ayun sebo. Kung carry mo naman kainin, kung ikaw ay strict low carb. Kasi, mas mahirap naman kainin yung nakasebo na. Baka naman po pwede, iinit mo naman. Diba? Yun. Basta ikaw ay naka-strict low carb, pwede naman. No? Kaya lang, ang hirap kainin ng sebo. Yun. Vilma Roland, hi Bata from Pangasinan. Mga kabayan. Ella Jenner. Uy, ano mo sila Jenner? Dali, basahin ko Elisa Ignacio. Ate Alicia Cotoner. Hello po. So, ngayon, yung in-advisean ko hanggang ngayon, magkasama sila. Ayan. Rika Senior, hair Inaanak ko yun. artist. Oo, bakasyon nga sila ngayon. Bakasyon grande. Hindi na kailangan magpalipat-lipat pa. Kayo lang, pwede nyo nang ayusin at hindi kayo maghanap ng ibang partner. iPad daw ang gamitin mo para di tayo magsiksikan. Hindi ako kasi mahilig akong sumiksik. Mahilig akong sumandal, mahilig akong gumanyan. Yun yung sasabihin ko, mahilig ko siyang sumiksik. Mahilig akong sumiksik para akong joke. Hello, Elizabeth! Good evening! Wow, eto na si Mia, nag-i-English na. Yes, embrace each other's imperfections. Walang perfect ng relasyon. Acceptance is the key. Huwag maghanap na wala sa partner mo, bagkus punuan mo ito. Yes, very good. Ganyan din naman ang atwirang ko. Elizabeth Verdejo, good evening, pretty. Hanggat kaya natin, pero wag lang maging matapang ang isa. Kasi pagka ang isa ay talagang pinagpipilitan niya, ibig sabihin, posibleng meron na nga siyang iba. Ganun lang yon. Madali ako makiramdam dyan. Unang-una, niligawan mo ko, pinakasalan mo ko, minahal mo ko, tapos ngayon magbabago ka.
Tapos, nag-a-adjust na ako. Ayaw mo pa rin tanggapin. Ayaw mo pa rin makipag-ayos. May iba. Dapat niya pugutan. Putulan. Di ba? Ganun lang yun. Ako, simple lang kasi ang ginawa ko. Ayan, ako, Diyos ko, pagkakalit mga anak ko. Ako kasi iba talaga. Pagka halimbawa, may gustong iba yung asawa ko. Kasi pagbibigyan ko, sige na. Hindi na para mahirap pag-usapan. Pabayaan natin. Kasi baka nga hindi siya masaya. Pero, halabin ko muna kung anong problema. Ganon. Pag nahuli ko. Tapos, ngayon, kung halimbawa, at gusto niya kaysa saktak ko yung sarili ko, sige na, palalayain ko. Hindi yung para para manggulo, para Hindi na. Binibigyan ko ng laya. Kaya nga sabi ng mga anak ko, Mami, kakaiba ka, ibang klase ka. Bakit mo aawayin? Diba? Hindi na para awayin. Basta ako ganun. Hindi ko aawayin. Ba't aawayin? Kung gusto niya yon, diba? Ayoko ikulong ko yung isang tao na hindi niya gusto sa akin. Ganon. Talagang sige na, bibigyan ko lang. Sige na. Kung saan ka masaya. Ganon ako. Ayoko isiksik yung sarili ko. I must say na napakaswerte ko sa partner ko ngayon, unlike my past relationships. Okay lang yun. Ano ka ba naman? Normal lang yun. Normal lang yun. Siyempre, Okay lang nakikilala yun. mo yung tao eh. Oo. Kung hindi kayo magja-jive, di wala eh. Tingnan mo, ayaw nang kumilala. Ayaw nang kumilala. Nakakapagod lang yun. Napagod daw siya. Oras mo and everything. Normal lang yun. Kasi kasama sa, sa buhay yun. Kasama rin sa kaligayahan yun. Alam mo, minsan, pag lumalawak ang kaalaman mo tungkol sa ganyan, naranasan mo sumaya, naranasan mo yung naging malungkot. Paano masusubukan na sumaya kung hindi mo susubukan ang isang relasyon, pumasok sa isang relasyon? Talagang ganon. Sabi nga, hindi natin alam yung hindi nga natin alam kung saan tinubuan yung mga yan di ba? Ganon lang yun hindi nga natin, kaya nga kinikilala natin ngayon, sa pagkakakilala na, hindi naman yun, puro lungkot, puro siguradong nakapagbigay ng saya. Di ba, Mia? Mia, talagang TMI ka ha. Hindi niya ako binago, pero binago ko sarili ko para maging deserving sa love niya. Di ba? Ayan, hugot na talaga. Ayan. Yan ang mga topic namin ni Mia ngayon. Hugot-hugot lang. May mga natututunan naman. Kaya yung mga mabilis magdesisyon, pagka halimbawa nag-aaway kayo mag-asawa, o kayo mag-girlfriend, boyfriend, wag mo nang cool down. Sa ibang araw yung pag-usapan, yung okay na kayo, para hindi magkakasakitan. Isa lang kasi pupuntahan yan, paghiwalay. Muna kayo, magpalamig muna kayo. Pagka okay na, ako ganun sige lang. Tapos sasabihin ko, pwede ka ba makausap? Pagka sinabi niyang, sige, okay naman. Pero pagka sinabi wag ngayon, okay, wag ngayon. Respeto natin yun. Pero wag naman paabutin ng 1 taon. Sabi ni Lori, anak ko, sakit sa ulo. Mga babaerong asawa, kahit gaano kakabait na asawa, pag nagloko ang asawa, OMG, magdidilim ang paningin. Hiwalayan na talaga po. I don't know why my husband ay mambababae pa pag nag-asawa na. Basta... Bakit daw ang mga lalaki, kumbaga mambababae pa pag nag-asawa na? Kasi nga may ibang lalaki may gustong patunayan. Oo, meron silang gustong patunayan. Tulad ng sabi ko, tinanong ko yung asawa ko dati, nung nabubuhay pa siya. Bakit mo ginawa? Nagyayabang lang ako. Ay, hindi. Totoo yan, Totoo yan. Sabi niya sa akin, nagyayabang lang ako. Anong pagyayabang? Anong klaseng pagyayabang? Siyempre, diabetic kasi siya. Gusto kong, makita nila na, nakaya ko pa. Yung ganon. Totoo yun ang dahilan niya. Gusto kong makita nila na, kumbaga,
macho-macho, yung ganun ba, yung kaya pa niya, yung ganon. Yun lang, yung pagpapatunay niya na yun, may nasasaktan siya. Ako yun, di ba? O, para lang mapatunayan sa ibang tao, sino sila? Hindi mo binigyan ng nirespeto ako. O, yun. Yun lang ang dahilan niya talaga. Na, ano ba yan? Si Abrazak. Okay daw. So, yun. Ganun Meron talaga. kaming dating yan, kami nung O, yan sabi ni Mia. Ano? Aba! Ang bilis! Awayin kita. Ang bilis, Delete agad. Ang bilis! Si Mia talaga. Pakati. Pakati ng mata. May nakadebate kami dyan. Mga ahente namin dati, may mga asawa na. Nagtatanong kami about it niyan. Sabi niya, hindi kami sanang bababae. Ang reason nila, ikaw ba naman, adobo ang ulam mo gabi-gabi, di ka magsasawa? Sabi pa naman. Mali yun. Sabi ko, paano kami mga babae kung magsawa din? Ay, hindi. Kasi sa kami mga babae, may mawawala sa inyo. Sa amin mga lalaki, wala. Mali dahil. Mali yun. Ano lang yun? Joke lang yun. Ano lang yun? Kwentong barbero. Yung mga ganon. Yun. Kwentong barbero lang yun. Pero marami naman na yun ang dahilan, totoo naman, na sa kanila walang mawawala, yung ganon. Hindi patas, di ba? Pangit. Kung kasi nire-respeto mo ang asawa mo, di ba? Hindi ka gagawa ng kahit na ano. Nire-respeto mo, minamahal mo. Aba, hindi mo gagawin yun. Kahit na sino pa bumuka ka dyan sa iyo, sino pang gano'ng kaganda dyan, ay, titingnan mo na lang kung gaano mo kamahal yung asawa mo. Ganun lang yun. Parang partner ko po ay walang kakwenta-kwentang kaaway, Miss Bata-Bata. Apakabait masyado. O dinidedma ka lang. Ay, yan. Yan naman. Ang masarap din. Alam mo kung bakit? Abe, kahit anong klaseng, kumbaga, ang sarap magpatawa sa kanya. Ang sarap niyang biruin. Ang sarap niyang lambingin. Pagkaganyan. Oo. Lamban mo siya. Hindi, masarap lambingin. Masarap i-joke-joke. Masarap basta. Uy, ano sabi ni Cristina Santos? Wag naman, bata. Ano yung wag naman? Ano yun? Christina. Christina, ano yun? Si Anxiety and Me, A Journey of Healing. Lagi po kayong pinapanood ni Annie Things. Thank you! Hi, Miss Bata. Ganda Christina niyo po. Santos. Sabi ni Christina Santos. Oy, sino naman yun, Christina? Ano yung sabi mo, wag naman bata? Ano ga yun? Baka yung sinasabi mong inaalaw mo ang iyong asawa before na gawin ko yung makakapagpasaya sa kanya. Hindi, ako naman kasi, maraming beses na pinagdaanan, tumagal. Nung tumagal na, syempre marami na inuluha. Di syempre napagod na ako. So, ibinigay ko na yun. Ganun lang yun. Minsan sinasabi ko, Matels, tayo'y mag-away naman para may thrill. Sabi ni Herz ito, ang ganda Dalawa po kami nakasalamin. Ma-okray ka. Ma-okray ka. Ilang taon na po kayo? May kapalit na po ba yung unang asawa niyo po? Malayo po lagi asawa ko. Si Christina Santos. Huwag mong palitan ang asawa mo. Darating yung tamang tao. Kaya nga lang sabi ko nga, operada ako. Di ba? Wala naman ako. Hindi ako mabilis maniwala. Yung ganon. Nagbibigay ng pagkakataon, pero inaano ko yung sarili ko na mahalin ko muna yung sarili ko bago siya. Tama ba? Oo, yun. Yung sabi ni Christina Santos, ayokong ma-experience yung ganyan. Ako, pag mo pa, alam mo, wala man naman. matibay na siya Oo. sa napagdaanan niya. Sa mga pinagdaanan ko, matibay na ako. Matibay na ako. Pinatatag na ako. Kaya siguro ako pinatatag ng Diyos. Dahil,
may mangyari ba na ganito, no, unang-una, nagkasakit ako, pinatibay din niya ako para kung may dumating na problema, kayang-kaya ko. Ayun, ganun lang yun. Binibigyan ka na ng flower ni Abdrasak DKL. Oo. Kaya nag-promise ako sa kanya, kay partner niya, na never ko siya papalitan. Dadagdagan lang. Aray ka talaga, Mia. Dadagdagan lang ng pagmamahal, diba? Nako, Mia, napakapalad mo dahil ganyan si partner mo. Sobra. Para kang, wala kang nang hahanapin pagka ganyan. Yung bang wala kang katakot-takot, isang napakasarap na nararamdaman yung kampante ka, relax na relax ka, yung gano'n, wala kang katatakutan. Yung gano'n, yun ang pinakamasarap. Meron ka pa bang isang ganyan? Sabi ni Cristina Santos, honest naman po siya, siguro yung asawa niya. Sabi ni Lori Galanza naman, not an excuse for me because hubby is doing many times. Ginagawang huli na, sinungaling pa din. Until I found out, may mga anak na siya sa ibang babae. Hello! Wow! So, exit na lang ako and I enjoyed being single with my 2 sons and mga apo. Ay, pagka ganyan naman, talagang mag-giveaway na tayo. Yun na rin naman ang... Yun naman din ang Hindi nila magiging happy yung relationship, tapos may anak kayo, nagbabangayan kayo palagi. Yes. So, lalaki ang bata. Oo. Sa hindi magandang environment. Diba kung anong nakikita ng bata sa loob ng bahay, yun yung pwede naman magkaibigan lang. Kami Sa nga nung labas ng bandang huli, society. magkaibigan lang kami. Ayan, hindi alam ng mga pirang ko yan. Baka nanonood sila. BFF, tsaka yun, di ba? Tsaka po, kwento po. Oo. Pumunta si. Tapos pagka halimbawa, tatanungin ko magkakasalubong yung sasakyan namin. Tapos hihintuan ko, saan ka pupunta? Secret. Okay, bye. Enjoy. Ginagawa ko yun. Ginagawa ko yun. Oo. Pagka halimbawa ako, pauwi na ako, galing ako sa market. Tapos yan naman papalabas. Tapos tatanungin ko, saan punta mo? Secret. Wow! Sabi ko, okay, ingat. Sabi ko ganon. Ano yun? Enjoy! Yun na. Pero, nung time na yun, wala na. Hindi na ako lumuluhan, hindi na ako nasasaktan. Okay na, kasi tinanggap ko na. At yan yung ganyan, pagkapatuloy tayo nasasaktan at inululuhan natin, ihingi natin sa Diyos na alisin yung pagmamahal natin sa Kanya. At yan, totoo, granted, binigay sa akin. Kaya yun, natanggap ko. Ganon. Kaya ako natanggap ko. Ganon lang yun. Kaya kahit na anong bigat ang problema na dumadating sa atin, pagkayaan, itinaas natin sa Diyos talaga. Na taos puso na itinataas natin at talagang sinasabi natin, Lord, hindi ko na po kaya, kayo na po ang bahala. Ganun lang. Ganun lang ako magdasal. Ito namang si Abdrasak, isang bukay na yata ang naibigay sa'yo eh. Yes, sabi ni Mia, yes, sobrang wala kaming boring na may maglolo ko sa amin. O, ayan. Sabi ni Maria Teresa, mahaba to. It's nice to share the status of your married life. Yan din na notice ko na wala ka pa na flex na hobby. Ang mga lalaki pag may nagpapapansin sa kanila sa umpisa, kaya pa nilang i-deadma. Pero pag persistent ang mga babaeng nagpapapansin, nakukuha din. Naku, sila. Natutokso ang mga lalaki. My take here, may mahinang foundation ng values at walang takot sa Diyos ang nakakagawa ng kasalanan. Sa asawa, kahit na mahal-mahal pa niya ang asawa, pamilya niya, that's true. Dapat buo talaga tayo at self-love is best to conquer that kind of battle. At ang isa pa talaga ngayon, ang natutunan ko, mahalin ko muna yung sarili ko. Sarili ko muna. Hindi po pwedeng anak. Hindi. Paano ko ma-extend sa kanila kung pababayaan ko sarili ko. Kaya ang kailangan, mahalin ko ang sarili ko para pahabain ko ang buhay ko at makatulong ako at makasama ko ang mga anak ko. Yun. May mga apo ka pang iintayin. Oo. Yun. Dati kasi inuuna ko sila. Lahat. Todo bigay ako. Puro anak. Puro sa kanila. Hindi patay katawan ako. Yung gabi ginagawa kong araw. Basta ang gusto ko, makaipon. Yung ganon, sinamantala ko yun. Ganon. Talagang halos yung 3 oras, 2 oras na tulog. Yun lang yun sa akin. Basta,
ang sa akin, mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan, mabili ko yung gusto nila, yung gano'n. Kaya nga yung asawa ko, every 4 years, binibigyan ko siya ng brochure ng sasakyan, mamili ka. Ganun ako sa kanya. Kahit gano'n na yung relationship Yes, niya. ganun ako sa Okay. kanya. Oo. Basta bibigyan ko siya lagi ng regalo. Tuwing, pag naka-4 na taon na, bibigyan ko na siya ng brochure. Pak, pili ka. Ha? Tataka pa siya. Ha? Yun. Ganon. Kaya, ganon. Mia, you cannot pour water from an empty bottle kaya love yourself. Oo naman. Tapos may nagtatanong dito, si Zaza. Ano daw ang sakit mo na napagaling ng low carb? Cancer. At, ayan, pakikita ko ulit. Ay, oo. Sinamahan ko po nito, ayan, yung DRF, yung kay Doktora Farah, sinabayan ko po. Kasi siyempre ito nagpapadetox, immune booster, tapos pinapasarap yung tulog ko nito, at saka ito 85 na vitamins and mineral. Siya po yung nagre-repair kung ano yung naging problema ko. Ayun. Tapos siyempre pagka nagdi-detox ako, anong kakainin ko? Kailangan, healthy. Kailangan, hindi pagkain ng cancer. O, sakto itong ating low carb, wala siya talagang pagkain ng cancer. Wala. Kaya po, mamamatay si cancer. May kasama na nito, no? Ito na yung kasama niya. Nagtulong po sila. Kaya, sa awa ng Diyos, yung aking thyroid at saka aking yung breast cancer ko, wala na, tinapo na. Okay na po. Ito, nag-positive ako. Pero 4 na taon ako uminom nito. Nung pinaalis ko siya, napakaliit lang naman, Napakaliit lang naman po nang itinaas niya kasi nga, masyado akong naging kumpiyansa. Kumain po ako ng bawal after 4 years. Ngayon, lumaki po siya ng konti. 0.02 lang naman. Pinaalis ko. Ako naman kasi nervyosa. Takot ako kasi nga, nagkaroon ako ng breast cancer. Tapos, eto pa. Ang sinabi sa akin ng doktor, ingatan ang 3. Ang ating ovary, ang ating yung sa breast, at saka yung sa thyroid. Isa man sa kanila ang magkaroon, kailangan ang monitoring dyan sa lahat na yan, sa 3 na yan, ay kailangan regular. Kaya po ako, nung nag-positive po ito, sabi ko, kailangan tanggalin na. Nung tinanggal, alam nyo ba, sa 4 na taon na pagkakainom ko nito, nag-negative siya. So, doon po ako naniwala dito. Nung una, hindi ako naniniwala. Kahit sa low carb, hindi ako naniniwala. Pero nung napatunayan ko, nag-low carb ako plus ito, wow, sabi ko, kailangan ng maghihiyaw si bata na ang low carb ay malaking tulong, ang DRF ay malaking tulong. Kaya po ako nag-share. Salamat! Screenshot 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mag-PM lang po. O, ayun. Kaya ako, nagsishare kahit na sabihin yung di naman ako perfecto, okay lang, no? Hindi naman lahat tama na, kumbaga, sabihin nyo ng, wow, kala mo doktor si bata, walang ganon. Ang alam ko lang, yung pinagdaanan ko lang, yun lang ang kaya ko i-share sa inyo. Basta ang sinasabi ko, pagka mayroong mga ibang tanong na hindi ko naaabot, hindi ko napagdaanan, ang sinasabi ko, sa mga followers o mga nanonood, ang sinasabi ko sa kanila, mayroon po tayong doktor, low carb doctors. Ang dami. Ngayon po pwede po kayo na manood ng live nila. Araw-araw po meron silang live. Libre po yun. So, at yung mga diabetic naman, pwede rin kayo manood kay Annie Things kasi pinagdaanan niya at marami rin siyang experience doon. Kaya po, sa mga cancer, bukol-bukol, ayan. Pwede kong i-share sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ko, kung anong ginawa ko. Basta dami ba naman ng stress na nangyari sa akin, diba? Pero nalagpasan ko, kaya ano pa inaantay nyo? Huwag nyong kimkimin yung mga stress na yan, palayain nyo yan. Palayain nyo, mahalin nyo muna ang inyong sarili, tapos akapin natin ang low carb, akapin natin ang DRF, at malaking tulong po yan sa atin. Huwag kayong matakot dahil may Diyos. Ang sino man
na sumusunod sa Kanya, ha, meron pong gantimpala yan. Meron po. At kung ano ang ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. Kung ang tinatanim natin sa katawan natin, puro magaganda, tulad halimbawa ng paglo-low carb, tulad halimbawa nitong DRF, aba, ano aanihin natin, di ba maganda din? Kaya ako umani ng maganda. Nag-low carb ako, nag-DRF ako, no? Kasi puro natural to Hindi naman to synthetic. Natural to. Tinan nyo, umani ako ng batang-bata. Joke. Nakakaharap sa inyo, nakakausap nyo, nakikita nyo kung gaano ko kasaya, kung gaano ko kalakas. Yun man lang, makita nyo na dalawa ang naging cancer ni bata, pero eto siya. Hindi ako nagpa-chemo, hindi ako nag-radiation, wala. Hindi ako uminom ng synthetic na... Nung una uminom ako, 1 taon. Tapos nung nawala ito, no, uminom ulit ako. Pero binalik ko to at inalis ko na yon. Ito na ang tinuloy ko at saka yung pag-low carb. Ito dire-diretso na. Yun. Kaya yung mga nadidepress na dahil pinuproblema nila yung sakit nila, nagkabuko lang, nagka-cancer lang, Stage 1 pa lang, kabado na, kala mo mamamatay. Hello! Marami ka pang gagawin sa mundo. Marami pang nag-aantay sa'yo. Na ikaw ay lumakas at makasama mo ang pamilya mo. Hindi pa natatapos yung huwag mong takasan. Hindi pa natatapos yung obligasyon mo. Yun ang sa akin, ha? Ako, hindi ko pa natatapos sa mga obligasyon ko. Kaya hindi pa po pwede akong kuhanin ni Lord. Kaya binibigyan pa niya ako ng mahabang buhay. At maraming ma-share na kaligayahan sa inyo. Pagngiti nyo, pagngiti ko, ngingiti kayo. Di ba? Yun. Kaya dapat, kung ano yung saya ni bata, yun na rin yung saya nyo. Ganun lang yun. Paging masaya tayo, kung ano man yung pinagkaloob sa atin, binigyan man tayo ng pagsubok, sigurado matatapos yan. Sigurado, walang problema na walang solusyon. Lahat may solusyon. At bawat na dumating sa atin na problema, yan ay pinatitibay lang tayo. Dahil may darating pang mas mabigat na nakahanda tayo. At yun ay mararausan din natin. Lahat na yan, mararausan natin. Ako, dami-dami. Naku, Diyos ko, titingnan mo kung ngingiti-ngiti lang ako, tatawa-tawa sa sinasayo dito. Diyos ko po, Santa Maria, ina ng awa. Diyos ko po. Talagang sasabihin niyo sa akin, naku, bata pa paano mong dinalayaan? Ganun katindi ang kabigat-bigat. Sa akin ay parang inisang kamay ko laang. Kadaling bitbitin. Di ba? Yun lang yun. Madali lang. Huwag niyo masyadong basta pag hindi niyo kaya, ibigay niyo sa Diyos. Dahil pagagaanin niya. Hindi niya po pwedeng bigyan tayo ng hindi natin kayang dalhin. Basta ibinigay natin sa Kanya, gagaan yan. Gagaan. Believe me. Subok ko na yan. Basta lagi ang takbuhan natin sa Kanya, hindi chismis sa kapitbahay. Wala tayong mapapala doon. Ano ba itutulong ng mga kapitbahay natin na marites? At ikukwento ka lang din sa iba, ganito pala nangyari kay ganito pala. Patay tayo dyan. Di ba? Minsan sila pa nagpapalala. Yung mga tinatawagan natin, hindi lahat ng nakangiti sa ating kaibigan natin, tandaan natin yan. Hindi lahat ng nakangiti, kaibigan natin. Hindi lahat ng nakangiti, mahal tayo. Kaya mag-iingat. Tama na yung may isa kang kaibigan, 2 kaibigan. Masaya na yon, okay na. Tapos yung iba, tropa-tropa lang. Ganun lang. Hindi po pwedeng ibuhos mo lahat sa lahat ng mga taong kakilala mo. I-share mo yung lahat ng kaliit-liitan. OMG. Wag. Yung alam natin na hindi makakatulong. Na tayo ay gaganyan-ganyan laang. Wag. Mas masarap na meron ka lang na isa, 2 tao na pinagkakatiwalaan. Okay na yon. Bukod sa Diyos.
Ngayon, kung halimbawa at wala ka naman pinagkakatiwalaan na kapwa mo, mahirap naman yon. Ibig sabihin, ikaw din, hindi ka dapat pagkatiwalaan. Kailangan natin na nagtitiwala tayo sa tao. Hindi naman po pwedeng wala, as in zero. Pangit yun. Pangit ang ugali mo pagka ganon. Pag hindi tayo nagtiwala. Pero hindi ko sinasabi magtiwala ka sa lahat. Basta, ang sinasabi ko dyan, hindi lahat ng nakangiti kaibigan mo. Yun lang yun. Agree? Magbasa ka naman. Leia, pasok. Tama po kayo dyan, Miss Bata-Bata. Kaya pag ako nabibigatan na, pinabubuhat ko na lang sa partner ko. Bigat eh. Kilala mo na. Mia! Sino tong yes? My partner is my best friend. Yes, naman. Napakapalad mo nga, sabi ko nga sa'yo, Mia. O yan, si Maria. Maria Teresa. Ang haba nun sa kanya. Ang bait mo pala, Miss Bata, kaya na-bless ka panigad ng maayos na health despite sa pinagdaanan mo na big C. Plus, ang mga mentioned mong paraan mo ngayon. Such an inspiration. Hello, beautiful ladies. Sabi ni Rose Vente. Vente pala, sorry. Hello po, nakikita po kayo sa vlog ni Annie Things. Magkaano-ano po ba kayo? Magkapatid. Magkapatid. Oo, magkapatid. Ayan. Imelda Sean, hello. Andyan siya. Yes, ayan. hello, Imelda. Si Merly Lim, si Hi Grace Sanchez, Lodge Molieno, Rose Aninang, Lizelle Villanueva, Christy Bantilan, Regina Pagtakhan, Tess Tined, ayun, si Judith, si Elsa, si Jackie. Ayan. Si Abdrazar, ang dami niyang thumbs up, ang daming flowers. Thank you so much. Hoy, si Jocelyn Espinosa, nanonood lang siya talaga. Opo, tama, hindi lang ng pagkakatiwalaan. Pagtalikod mo, ayos ka na. Yes, oo. Sabi ni Mia, Yes, para lucky talaga ako, me. Lucky me. Nag-noodles ka Lucky ba? me noodles. O, diba? Ganyan na. Naku, Diyos ko, pagka tayo masyado tayong dinidibdib natin yung tatanda tayo. Happy lang. Happy lang. Kaya nga ako ngayon, sa totoo lang, bumabawi ako. Ini-enjoy ko yung dating nawala sa akin. Ang laki ng pinagbago ng ugali ko. Nung huli. Pero nung una, talagang, nung kabataan ko pa, yon, medyo matapang talaga ako. Pero nung napagod ako. Binago ko lahat. Kaya minsan, kahit anak ko, hindi na nila ako kilala ngayon. Totoo yun. Kasi, may ugali ako dati na na pag binato ko ng bato, babatuhin ko rin ng bato. Meron ganon. Pero hindi, naalis sa akin yun. Nung dalaga ako, ganon. Oo. Pagka ginalit ako, galit. Yung ganon. Ngayon, Diyos ko, hindi na. Tama na. Okay na yun. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga, pwedeng baguhin. Sabi nga natin, tinan nyo, nung bago tayo nag-asawa, yung napangasawa natin, ang bait-bait, pero nung bandang huli, hindi na, nagbago na. Diba? Kaya nga, ang piliin natin, nagbago tayo, papunta sa kabutihan, hindi papunta sa kasamaan. Yun, ganun lang. Huwag natin pipiliin na tayo ay nagbago. Oo, nagbabago ang lahat ng tao, pero huwag natin pipiliin na papunta sa masama. Piliin natin na papunta sa mabuti yung ating pagbabago. Si Christina Santos, malaki pong tiwala ako sa doktor ko. Diabetic na may high blood pa. Worry. Siya. Diabetic na high blood pa daw siya. Allah, oo. Na lang, ang masasabi ko sa iyo, okay lang, sige dun sa doktor mo, pero ang bawasan mo na lang, magbawas ka para makatulong naman dun sa doktor mo, no? Makatulong din siyempre, kumbaga, yung advice ng doktor mo, mas tulungan mo rin yung sarili mo. Magtulungan kayo. Unang-una, nasa iyo yung katawan mo yan nasa iyo. Dito sa paglo-low carb, ang iwasan mo, yung carbs, yung mga soft drinks, ayan. Matatamis. Iwasan mo yung mga matatamis, iwasan mo yan.
makita mo, kahit yung doktor mo, magtataka siya. Bakit ang bilis mo? Ang asawa ko dati, alam nyo, nag-ano siya, sabagay, yun yung unang taas ng sugar niya. 500 plus. No? 570 yata yun. Yun yung bagong kasalang kami. Noong na-hospital siya, isa pa lang anak ko noon, buntis, hindi ko 570. May anak na ako noon. 570. Sabi ko, grabe. Dinayet ko lang siya. Ang pagkain na binigay ko sa kanya, no? Kasi yung kanin niya, Andy siya dati. Tapos, ginawa ko na lang na hanggang kalahati na lang. Siguro hanggang 3 kutsara lang. Pero ang pinakain ko sa kanya, inalis ko yung pati mga asin, ganyan. Isda at saka gulay lang. Walang karne. Talagang isda at gulay lang. Pero, walang asin, walang mantika. Pagtsagaan niya, huwag siyang lumakad, huwag siyang lumabas ng bahay. Basta, yun lang yung kakainin niya. After 10 days, bumalik kami sa doktor niya. Normal. Sabi ng doktor, anong ginawa? Anong daw ang ginawa kong pagdadiet? So, sinabi ko, kahit na siya sabihin natin na lalambot siya, mahilig naman siya uminom ng tubig, talaga ginanong ko, sinagad ko talaga. Sinagad ko. Basta yan lang. Anli ka sa kain, pero yan lang kakainin mo. Repolyo, ini-steam ko lang yan. Ganun lang. Gusto ng broccoli, steam lang. Tapos yung isda, steam lang din. So, narausan niya yon. Napababa ko. Ang problema, eto naman. Napababa ko na. Bumalik sa dati kasi naniniwala siya na mabilis bumaba. So, yung mga baguhan na tumaas ang sugar, okay, mabilis yan pababain. Mabilis yan na ibalik sa normal. Pero pagka inulit nyo, mahihirapan na kayo. Kagaya ng mister ko. Bumalik siya sa high carb, yun na, nagdire-diretso na. Nagkaroon ng komplikasyon, inatake yan, siguro mga 8 times na inatake yan bago bumigay. Naranasan niya yan, yung naka-diaper na lang, naranasan niya yan. Tapos, na-dialysis yan, nag-insulin yan, nagkaroon ng cancer. Yan ang mga komplikasyon ng diabetic. Ang dami, pinakyaw niya. Pati sipin mo, kidney, sa liver, sa baga. Grabe. Lahat. As in lahat. Kaya hindi na niya nakayanan. Kaya, ilang taon ba siya nag-umpisa? Ng 49. 49 siya inatake. 51 siya nung namatay. 51 siya nung namatay. Bata. Oo. Pero isipin mo, melanoma yung cancer niya. Ha? Pero tumagal pa siya ng ganon. Kumbaga, dinadala namin siya sa hospital, kung saan-saan. Nung sinabi na lang ng doktor niya na tinanong namin kung anong kasiguraduhan. Kasi nga, nasa atay na, nasa baga na. Sabi niya, 20%. Kaya ang ginawa, ayun, pinasok na namin kay Doktora Farah. So, ayun. Na-extend pa naman. Siya lang yung sumuko eh. Sayang. Kung hindi siya sumuko, buhay pa sana siguro siya ngayon. Kung hindi siya sumuko. Kasi ang pag ikaw pinasok po ang natural, no? Mga herbal. Talagang kailangan paninindigan mo. Hindi po pwedeng pag hindi mo na kaya, babalikan na ulit sa dati. Posibleng, yung kagaya na sa mister ko, pwedeng ikapahamak mo na. Unang-una, may taning ka na nga eh. Ginawa na nga lang ng paraan. Ngayon, tumalab sa iyo yung paraan, pero inabuso. Yung salitang abuso, huwag natin paiiralin yun kasi walang mangyayari. Talagang magbababay tayo sa mundo pag tayo ay inabuso natin. Yun yung karanasan nung sa asawa ko. Kaya, yung mga diabetic na
sa umpisa, okay, nakaranas kayo ng, yung wala pa kayong tinitake. Yung first time yung nagpa-check up na ang taas agad, no? Madali lang gamutin yun. Madali lang. Ngayon, ang mahirap, yung napagaling na kayo, tapos bumalik ulit kayo sa pag inom nyo ng soft drinks, yung dati yung ginagawa, so tumaas ulit, yun na, posibleng mahirapan na kayo na ibalik sa normal. Kasi, ang masama kasi, yung sugar mapunta na sa dugo. Yun ang mahirap. Ganun yung nangyari sa mister ko. Napunta sa dugo. Kaya nahirapan na siya. Kaya ingat-ingat. Yung mga diabetic, ingat kayo. Pagka kayo ay yung first time nyo na ang taas na, nako, maalarma na kayo. Maalarma na kayo. Huwag nyo nang madali lang gamutin yan, pero siguraduhin yung proseso na gagawin nyo, ituloy-tuloy nyo yon. Hindi yung nakaramdam lang kayo ng ginhawa, ay babalik na kayo sa dati at dahil ang iisipin nyo, madali lang palang pababain. Madaling pababain sa una. Pero yung pangalawa, yung susunod na, mahihirapan na kayo dyan. Dahil ang mindset nyo na ay madali lang pala. So, doon kayo nagkakamali. Pagkayaan sa una pa lang, okay, madali lang pababain, pero yung babalikan nyo, yung dating gawin ninyo sa pagkain, tataas ulit yan, posibleng mahirapan na kayo na ibalik ulit sa dati. Yun. Ayun, kaya si Christina Santos, speaking of diabetes, nanonood rin po ako kay Ani. Diabetic na rin po si Mister. May mga maintenance na po kami. Mabigat. Salamat po sa advice. Dalawa pa sila. Oo. Mag-asawa. Yun itry nyo. Yun yung ginawa ko. Isda at saka lang. Puro steam lang. Tiisin nyo lang yon. Speaking of 54 pa lang silang mag-asawa. Ay, Diyos ko, ang bata nyo pa. Ako, worry nga daw din po kami sa 58 health na namin ako. mag-asawa. Diyos ko, ako 58 Kaya nyo pa, na. bata pa yan. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Kahit Talaga. isa lang yung magpag-guide sa inyo, di ba? Tapos, yun, para na sa inyong mag-asawa. Hindi, may discount naman yan pagka Mag-invest kayo doon. Oo. Doon kayo mag-invest. Ayan, Ayun. sabi ni Janiet, pa-correct po, panindigan ng mabuti at Yes. tamang paraan. Oo, panindigan na natin. Kasi nga, mahirap Pag tayo inabuso pa natin, talagang magbababay tayo sa mundo. Aga, 54 Kasi pa binigyan kayo. tayo ng pagkakataon ng Diyos. Yung malaman nyo kung anong sakit natin, pagkakataon na yan na binigay ng Diyos. Dahil yung iba, hindi nila namamalayan, malubha na pala sila. Kaya nga nagtataka ako sa mga may cancer na biglang madidetect stage 4. Hindi agad yan stage 4. Meron kang mararamdaman muna dyan bago makarating ng stage 4. Meron. Hindi mo lang pinapansin. Nagiging pabaya sa sarili mo. Ganun yun. Hindi yan biglang stage 4. Yung mga may cancer, dadaan muna yan sa mga bukol-bukol. Kung ikaw ay na-alarma ka sa mga bukol-bukol na yan o sa mga pakirot-kirot na yan, hindi lalala yan. Kaya yung iba, ay natatakot ako, may bukol ako nga, natatakot ako na magpa-check up. Sige, antayin mo maging stage 4. Oo, katulad may babae, bago pa lang siya, may bukol daw siya sa breast. Tinatanong niya kung makakatanggal ba ng bukol yung DRF agad-agad kasi takot siya magpa-check up. Unang-una, kahit po ang doktor, hindi niya masasabing makakatanggal. Bakit? Ang Diyos lang nakakaalam. Pero, ang gusto ng Diyos, merong pagsunod. Merong proseso. Hindi po pwede isang titik lang na ganyan. May gagawin ka para May sa gagawin sarili tayo. mo. Hindi po pwede na mamagicin lang. Talagang kailangan kikilos muna tayo. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. May mga instrumento siyang ipepresent sa'yo. Pag hindi mo pinansin yan, kasalanan mo na. Kasalanan na natin yun pag dinedma-dedma. Napakapalad nyo nga nung time na ako nung nagka-cancer ako yung unang-una sa breast, hindi ko pa kilala yung yung low carb, yung DRF, wala akong alam. Kaya hilong-talilong ako,
nag-iisa ako na ibig ko sabihin yung sakit ng nararamdaman ko, yung hindi ako makatulog, yung ganon, yung pag-iisip, lumalaki ulo ko sa pag-iisip na akala mo wala na akong bukas. Akala mo katapusan ko. O, yun. That time, ganon ang pakiramdam ko. Pero ngayon, yung meron nang nag-share na kagaya ko, ayan, sa cancer, nakikita nyo kung ano epekto sa akin. Ayan yung yung paglo-low carb. Nakita nyo kung ano epekto sa kapwa natin. Bakit pa? Ang magbulag-bulagan, magbingi-bingihan, ay kasalanan na natin yun. Pag hindi nyo pa naimulat sa sarili nyo, yung mga nakikita nyo, na mga naglo-low carb, nagiging maayos sila, na gumagaling sila, na humahaba ang buhay nila. Tayo na may kasalanan nun. Nagbigay na ng sample, nag-share na sa inyo, nakita nyo na, dumaan na sa page nyo, sa account nyo, pero dinedma pa rin natin. Ang mas tinitingnan natin, wow, fried chicken, wow, yung mga gano'n, wow, ang sarap ng Coke, ang lamig-lamig. Diba? O, yun, yung mga gano'n. Ayan, sabi ni Janet Fajardo, ano pong opinion nyo sa frozen products na pork meat ang kinakain? Safe din po ba sa low carb, yung mga frozen? O, yun naman, kung halimbawa sa bahay nyo lulutuin, ibabad nyo po sa suka at saka sa asin. Ibabad nyo, at saka nyo anlawan ng anlawan, at saka nyo siya, magpakulo po kayo ng tubig, Tapos, saka nyo pakuluan kahit 3 minuto lang, tapos huhugasan nyo ulit. Saka nyo igisa kung anong gisa ang gusto nyo. Yun. Hugasan ng mabuti. Okay. O, ayun. Mga napadaan, si Edward Kim, Emily Santos, Bernadette, Jaynald, Lorna, Sofia, Yan. De Rojas, si Jem, at si Balvin. O ayan, gabi na po, mag-alas 10 na po. Ay, Bitaro oras na. na ba tayo? Oo, 1 oras na, mahigit. Magdadalawang oras Oo. na. O ayun. Basta, 15 minutes hanggang na sa lang, muli, 2 hours. no? Hanggang sa muli, mas pipiliin natin na tayo makapagpasaya ng kapwa natin. Nakasama rin yung pagsasaya rin po natin sa sarili natin. Makatulong sa mga maliliit na bagay, no? Na alam natin na meron tayo natutulungan na tao. Doon po tayo. Okay? Maraming po salamat. Magandang gabi. Bayad. Thank you po. Maraming salamat. God bless. Bye.